Bakit ganito ang ating bayang Pilipinas? Napakagulo. Sa totoo lang, itong administration na ito, simula 2022, ang pinagtatalunan lagi natin Duterte at saka Marcos. Saka yung pundo, inubos ang kaban ng bayan. PhilHealth, yung SSS, GSIS, yung SSS at saka GSIS, more or less 124 billion ang nawala. Sa PhilHealth, 92 million, pero 60 billion pa lang ang na-release. Ngayon may order ang Supreme Court na ibalik yung 60 billion sa PhilHealth. At marami pang pinagkukuha nilang pundo. Instead na dadagdagan nila yung pundo, inalis pa. Hindi natin maintindihan itong gobyerno na ito. Since 2022, pinag-usapan korupsyon, pinag-usapan politika. Hindi na pag-usapan ano bang mga project magagawa ng administrasyon na ito. Mayroon silang unang controversial talaga ng SUNA 24, yung flood control project. 2024 sa SONA, 550 billion accomplished flood control project. Yung iba, ghost. Yung iba, talagang 10% lang yata na-implement doon sa 100%. Yung 90% nasa bulsa. Yung 10% na-implement. Kaya isang ihip mo lang, wala na yung flood control. Bakit ganito ang bansa natin? Ayon sa nauulat sa international news, ang Pilipinas ay pangatlo sa pinaka-corrupt na bansa. Biruin mo yun. Pangatlo sa pinaka-corrupt na bansa. Tapos tayo, wala tayong ginagawa. Tapos kinakampihan nyo pa si Marcos. Tapos titirahin nyo si Duterte. Bakit hindi ko maintindihan? Tirahin mo si Marcos, ang ganti nila Duterte. Ano bang kapasidad ni Duterte na takot kay Duterte? Baka si Duterte ang lagi nyo tinitira. Yan, layo pa ng eleksyon para tirahin nyo eh. At saka wala naman nakapwesto sa mabigat na katungkulan ang mga Duterte. Yung pangalawang pangulo, wala yung papel. Mabuti pa nga, maging mayor ka na lang kaysa vice president. Dahil yung mayor may pundo, may making dam. Yung vice president, wala. Nakaupo ka lang yan. Oy, presidente, maupo ka lang yan, matulog ka lang. So wala magagawa ang vice president kung hindi matulog lang talaga. Tapos ngayon, ang hanapan vice president, mga ungas talaga rin itong Pilipino, no? Tapos ang hanapan corruption, ang vice president na 800 million lang na intelligence fund, pero yung 4.5 billion hindi nila hinahanapan. Kaya hindi ko maintindihan itong gobyerno na ito eh. Naghabol sila sa kalukuhan Inday Sara na milyon, pero hindi sila nagugula sa trilyon na anomalya ng administration. So ganun kagarapal ang administrasyon natin, mga kaibigan. Kaya nasa inyo na yan. Pero sa totoo lang, napansin ko ngayon, humina na ang vloggers ng Marcos. Why? Because wala na yata sila pinambabayad, kaya si Alisa na. Yung isang ang si Maldita number 1 nagbabatikos sa mga Duterte. Ngayon, iba ng kanyang pudaday na yung kanyang kanya mga style, yung mga relasyon. Kaya nag-focus siya sa relasyon dahil lagi siyang bigo. Lagi siyang bigo sa relasyon.
May kwento nga ako eh. Ewan ko kung siya ito, hindi ko alam kung siya ang kwento nito. Marites na ito, ang Marites. Hindi ko alam kung siya ito. Kasama daw nila vlogger sa Marcos Duterte noon tandem. Wala siyang ginagawa kundi wala siya, sunod-sunod daw siya. Kumbaga siya yung bugaw nila. Pero ngayon, Rayna na. Gumanda na. Pero anyway, siningin ko lang yan para mayroon tayong matalastas. Ano? So, ganun lang mga kaibigan. Nakakalungkot ang bansa natin. Nakakalungkot.